Hi class, Sir Japes here, and welcome to another episode of the Late 20s Project featuring our series called Career Talk, helping students taking their first step towards Adulting 101. Ang pag-uusapan natin sa episode na ito ay ang kursong BS Computer Science. Kaya yung mga mahilig sa computer dyan, kaka-computer nyo yan, ito ang para sa inyo. Ano nga ba ang mga posibleng pag-aralan pagdating sa computer science? Ano ang mga posibleng trabaho pagdating sa kursong ito? Lahat ng yan, alamin natin at sabay-sabay nating pakinggan sa episode na ito. Boss JP in the house. Hello Pat, kamusta? Ito, galing dagat, kakaligo na. Dagat. Okay. So, ayan, excited ako na makausap ka sa episode na ito ng ginagawa ko sa buhay ko na career talk. Ah, Yes. so, para simulan, baka pwedeng introduce mo yung sarili mo. Yan, binigyan kagad kita ng trabaho. Ikaw mag-introduce ng sarili mo. So, para sa mga posibleng makinig ng mga estudyante, siguro konting background. Very quick lang kasi mamaya natin hihimay-himayin, di ba? Hi, I'm Pat Ganaden. I'm a BS Computer Science graduate from UP Los Baños. Currently, I'm working as a lead of the technical support team on one of our clients in IBM. I'm working for IBM for 6 years, and this is already my fourth project. So currently, so Ayan. Ayan, kaya isa rin sa mga dahilan kung bakit ko naisip na ikaw yung kausapin ko bilang nabanggit mo sa akin na 6 years ka na dyan. Kasi sa true. tingin ko, kumbaga sa panahon ngayon, kung halimbawa na nasa isang kumpanya ka, let's say for 3 years, 4 years, I think mako-consider na yun as a real milestone, di ba? So what more yung 5 years, 6 years? Because alam natin right now, isa sa mga common na nangyayari is nag-hop tayo, di ba, from one company to another. Which is, of course, wala din namang mali doon because maraming factors yung nakaka-affect. And again, ang intent natin is para makapag-share lang tayo ng any information, any knowledge doon sa journey mo mula sa pagiging isang estudyante hanggang sa makalapag ka na sa kung ano man yung trabaho mo right now. Dahil for sure, marami sa mga estudyante, di ba, isa rin sa kino-consider na kurso yung computer science. Or yung iba naman, IT, di ba? Sabi nila kapag hindi daw nag-aral mabuti, magiging tagabantay sa computer shop. Okay. Pero punta natin yun mamaya. So ngayon, medyo magano tayo, magbalik tanaw. Yan, sobrang lalim. Wow. Balik tanaw tayo dun sa panahon na nasa elementary ka pa. Karaniwan, di ba, Elementary. lagi tayong tinatanong, anong gusto mo maging? Nung bata ako, lagi kong sinasagot, gusto ko maging piloto eh. Gusto ko lang magpalipad ng eroplano. Pero nung nalaman kong may mga plane crash, ayoko na. So, nung bata ka, nasa elementary, ano yung madalas na sinasagot mo at bakit? Well, actually, no joke Pero sabi ko talaga dati gusto ko maging manikurista. Okay. Okay. Grabe talaga. At tinan mo yung nails ko ngayon. Ayun talaga yung unang-unang, alala ko yun talaga yung gusto ko eh. Kasi mahilig ako sa nails Pero along the years, nagkasakit yung nanay ko. Ayun. So, ang mga goal ko, nurse, doktor, ayun yung mga Common. sinasabi ko. Tapos alala ko, grade 5 grade 6 doon nagsimula yung computers na nag-boom. I think grade 4 pa lang, yung school namin, nung elementary, nag-offer agad sila ng mga uh, knowledge session for Microsoft. So, Hmm. meron agad kaming Word, yung PowerPoint, and then yung Excel. Doon pa lang, grade 4 pa lang, grade 5 meron na kami agad Hmm. ah ganong topics. And then pagdating ng grade 6 ayun na, doon na ako nag-start na very interested sa computer and graphic design, anything related, games, basta all about computer. Ayun. Okay. Doon na ako nagka-interest Course, di ba? sa At nagkaroon ng interest. Oo, natatandaan ko. Tingin ko, isa rin ako sa mga unang batch na nakahawak ng computer sa school computer. namin. Di ba? Tapos, magsisimula ka dyan. The quick brown fox The jump quick over. brown fox. Yan. Type muna. Type Tapos, lang. sobrang inosente pagdating sa computer.
Pero I think yun yung age or yung period kung saan nagta-transition slowly para ma-expose sa mga ganyan technology. So yung point na yon, doon ka na nagkaroon ng interest about computers. Ngayon, nung bata kang yon, meron ka bang idea ano bang mangyayari kapag related sa computer yung kukunin mo na kurso? Kasi kanina, yung nabanggit mo, halimbawa mga doktor, nurse, I think very common yun di ba? Yan din yung karaniwang sinisid ng mga usually magulang o kaya kapatid, and yung madalas na maririnig natin. Kapag sinabing doktor, engineer, accountant, lawyer, yan daw yung mga madalas mas mabilis makakaipon ng pera, 'di ba? Mas malaking sweldo. Yun yung kumbaga normal in terms of naririnig natin bilang isang bata. Pero okay, nagkaroon ka ng interest about computers, pero may idea ka na ba at that time, na bata ka pa lang, grade 5, grade 6, ano ba talaga Nung yung gawin? Nung grade 6 ako, ang alam ko dati, pag ang associated with computers is graphic design. Hmm. Ayun yung dating naalala ko na Alam mo. career path for mga mahilig sa design sa computer. Kaya that time, sa tingin ko, Adobe na Photoshop 6.0 pa ata yung gamit ko dati. As in yung wala pang CSS. Okay. Doon nagsimula agad ako na nung elementary, ayun yung main na focus ko nung nagko-computer ako. More on, naisip ko, gagawa ko laro, gagawa ko ng Oh, design, mga, pag nakikita ko yung mga billboard, naisip ko paano ginawa yun. Ito, kinat yung ganito, ito nilagyan ng overlay ng ganyan. okay. Parang nung elementary pa lang ako, ayun na naisip ko. Pero, Okay. ayun, sige. Mag-move naman tayo ng high school mamaya, di ba? Okay. So, ayun muna. Pero kung gusto mo Elementary muna. mag-stay tayo sa elementary, Pwede pwede rin. naman? Okay. Kasi Pero, di ba elementary ganun nga. oo. So, Pero, nung, cu- mhm. okay, curious ako, paano ka nagkaroon ng ganong idea? Kasi parang, pakiramdam ko lang, sa isang Kasi, elementary student, parang medyo ano yan advance. Ay, medyo advanced ganito yung kasi ganun thinking. kuya. Nung Okay. time na yon, ano ako, grade 4 pa lang, nasa, tawag dito? Yung sa, journalism, Okay, journalism. nasa So, photojourn. yes, nagjo-journalism, Yan. join na ako ng journalism contest. Quezon, RSPC, Yes. CT, ano CT. And nung time namin, nung elementary ako, nung grade 6, ayun yung start na nagkakaroon na ng publication part ng contest. May layouting ng Kaya kaya dun activity, di ba? dun pa lang dun na ako nag-start talagang mag-design Okay, it makes by sense that now. time pa lang. By Oh, that pa. Tapos nagkakaroon din dati ng ideation contest, tapos tinuturuan kami basic na PowerPoint presentations. Dun pa lang talaga, nung elementary pa lang. Siguro ah, maganda lang talaga yung nabigay na opportunity sa akin since elementary and high school. Kasi lahat nung inattendan kong school, I mean, pinasukan kong school, ganun nga. ah, very futuristic. Advanced. Ang Okay. advanced, yeah. Advanced ang Okay. lessons. So, ayun, thankful ako Ah, for that. nasa science high school ka ba? Nasa science school ka Ay, ba? hindi, hindi. Sa Taytay Elementary School ako, pero parang siya rin yung pinaka Advanced in a way. malaki and pinaka-advanced ata for, Hmm. in my opinion, that time. Okay. Mm. Ayan, malaking bagay din yung mga ganyang mga competition pagdating sa school. Ayan, Yes. yun yung isang way para ma-expose. Nung time na nagpo-photojourn ka, taga side na question, ano yan, gumagamit ka pa rin ba ng yung dinedevelop? Oh, oh, yes. Tsaka, hindi lang photojourn, 'di ba nung Ellen, parang all around, parang lahat pwede mong salihan. Parang wala kang specific, Open technology. not until mag-regionals and national ka na may specific ka na Yun. category, 'di ba? Dati kami parang dalawa-dalawang category din nilalaban namin. Ganun. Pero hanggang RSPC lang ako. Isa yan sa frustrations ko. Ako, ayun nga kuya, doon ako nakaabot ako national, pero yung Oh! category ko is yung printing talaga ng newspaper. Okay, okay. Kaya gumagamit talaga kami ng publisher ng Hmm. Photoshop
Okay. For ano talaga, for layouts. Okay. So at least magandang kumbaga foundation 'yan. Foundation, Para yes. correct para Mm. ma-expose ka dun sa mismong ano ba yung mga meron pagdating sa usaping computer. Ngayon, Computer, yes. pagdating mo ng high school, ayan na. Okay? So Mm. siguro, ano ba yan? Posibleng nagpatuloy yung ano mo, pagiging part ng Mm. journalism. Kasi syempre, usually ganyan yung mga nangyayari sa mga Yes. nalaban ako ng elementary ako pagdating sa high school. Siyempre, hanggat maaari gusto mo, ano ka, competitive pa rin, di ba? Ganyan. Join tayo dyan. Anong nangyari doon sa thought nung computer science? So, yun nga. Siguro, i-share mo ano pang mas nangyari? Mas lalo pang na-develop? Nag-open Actually, ay sa sorry. other things ng ibang course na gusto mo? Actually, ang hindi ko pa alam yung computer science dati. Okay? Ang ang alam ko, computer engineering. Computer Okay. engineering. Tapos, elementary pa lang nagkakalikot na ako ng computers before. Okay. Nagko-custom na ako ng sa NRT, kanya. Tapos, nung college, ay sorry, nung high school, yan, na ano na. Lang. Okay, Hmm. nung high school, um, meron kaming computer labs. Okay. So, yung start ng computer na subjects namin, I think, ano pa, third year pa. Third Okay. year and fourth year. And then, uh, doon pa lang may programming na kami, fourth year. Meron Hmm. agad kami programming, pero Visual Basic. Ah, And yun lang yung ano. And then, mga overview lang ng mga higher level na language, which is helpful din nung nag-college ako. So, looking back nga, ngayon ko lang na-realize na nag-build up din talaga kung ano yung career path ko ngayon. Kasi parang from elementary nga, ayun, exposed talaga sa technology and sa path ng computers. okay, okay. So, kung maitanong ko lang, nung bata ka ba, kayo yung tipo na pamilya na may computer kayo sa bahay? Oo, ako. Nung, kasi yung katapat namin, com shop. Computer Tapos lagi ako shop? oo, lagi ako nanonood. Tapos gusto ko din maglaro. Oo. And, and at that time, pwede, malaking bagay yung computer sa projects. Correct, correct, Ayun. correct. So, Oo. yung parents ko very supportive sa akin. Hindi kami mayaman, pero ginagawa nila ng paraan talaga Kumbaga, para bigyan ako ng lahat ng support na kailangan. So, ayun, binilan nila ako ng computer para sa okay. studies and sa game. So, So, ayun. ayan, kasi ano kumbaga nung time siguro na yan, kumbaga diyan nagsisimula nga yung ano, kumbaga transition natin papunta sa ano, mas advanced, 'di ba? Nagkakaroon ng computer and kumbaga siguro yan yung time din na yung mga nanay, tatay, tito, tita, 'di ba? Naisip nila na hindi naman yan for ano lang entertainment purposes. Nagsisimula na siya maging necessity din lalo na para sa mga estudyante, 'di ba? Diyan na rin nagsisimula yung gumagawa tayo ng mga projects gamit yung Word documents, yan na, PowerPoint. So talagang ano na siya, yan na yung simula na pagpasok natin dun sa medyo advanced na ano na Yes, system. dun nag-start na yung internet talaga na. Oh, tama, tama. Ano eh. Oo. Ayan. Okay, so ngayon, pagdating dun sa high school, ayan. So good for you na ano, kumbaga nagiging consistent yung build up ng Mm. knowledge pagdating sa computers and then at the same time interest, 'di ba? So pagdating mo ng third year, fourth year, diyan na tayo magsisimulang mag-apply para Yes, yes. sa kolehiyo. Anong in-applyan mo na course and meron ka pa bang ibang kinonsider aside dyan sa computer related? Dalawa lang yung choices ko before. Either about journalism or writing or Okay. any literature related courses or any computer related courses. So Mhm. ayun lang. So, usually ba dalawang courses yung Pinipili mo. uh, pagpipilian per college, ay per college. Ang nilalagay kong una is usually kasi quota courses ang Sorry. computer related. So, ayun na lang yung pinrioritize ko kasi
ang naaalala ko, ang sabi ng ang advice sa akin ng parents ko, wala kaming say kung anong gusto mo. Kung anong gusto mo, go lang. Kung gusto mong computer lit o journalism. Pero kung titignan mo, sabi ng tatay ko, kung titignan mo, ah pwedeng pwede mong ituloy yung kung gusto mo talaga yung writing, literature after mo mag computer course or pwede mo siyang gawin habang nag-aaral ka, ayun mo na yung hobby mo. After that, makatapos ka, pwede mo ituloy. Parang ganun yung sinabi ng parents ko. Parang mas okay daw yun kesa mag-literature muna ako and then tsaka ako tutuloy sa computer related. So, naisip ko dati, magandang way of thinking sa pagpili kung ano bang course. Pero, ang ginawa ko na lang talaga is first choice ko, computer related. And then second, yung writing or literature, ganun. Sa pagpili mo ng course na yon, although yun nga, nagkaroon ka ng magandang progression ng knowledge or foundation about computers, hindi ka ba na pressure mula sa mga kaklase mo? Minsan kasi may mga ganong instances din, right? Mga high school students natin. Minsan nasisway sila dahil sa posibleng desisyon ng mga kabarkada. 'Di ba? Peer pressure. So gusto nila, magkakasama pa rin tayo. Tara, parang course ang kunin natin. Anong naging experience mo sa ganun? Ako sa tingin ko, yung barkada ko nung high school, very supportive kami of each other kasi parang third nung third year, fourth year, parang alam na namin sa sarili namin yung gusto namin. Pero magkakaiba. Parang, magkakaiba kami ngayon ng ah as in lahat kami. I think dalawa lang yung sa anim kasi kaming best friends nung high school. So yung dalawa lang yung same na marketing. The rest iba-iba na kami. May medical field, may Okay. engineering, Tapos may magkakaibang ngayon kahapon lang nakapasa kanina lang nakapasa lang. or 'Di ba? exam. Attorney, ayan, Wow, law. nice. 'Di ba? Tapos ako ayan, computer. So sobrang iba-iba talaga kami. Wala akong naramdaman na pressure anything kasi supportive lang kami sa isa't isa. And siguro Yes. mas mataas lang din yung tendency na masway ng peer pressure kung halimbawa wala ka pang inaay na True. sa utak mo. Kasi doon ka na lang Mm. mag-isip na, sige na nga, since ito, magkakaibigan tayo, Totoo. baka pwedeng dyan na din ako. Kung wala ka pang firm na Yes, I agree. Sa amin kasi parang by that time alam na namin na gusto kong ganitong field. Parang ganun. So, walang pressure. Yun. Okay. So ngayon, bago ka makapasa dun sa kurso sa kursong 'yon sa papunta sa kolehiyo, ano muna yung mga nagiging expectations mo? May mga bagay ba na nasa utak mo? Siguro pag nag-aral na ako sa kolehiyo at napasa ko yung computer related, ito yung mga pag-aaralan ko. At mamaya, jump tayo kung ano nga ba yung naging experience mo sa mismong university na. Pero prior to that, may mga expectations ba bilang isang high school student na nag-a-apply papunta dun sa kurso na yun? Actually, wala ata. Wala. Alam ko lang, ang Gagawa alam ka ko ng lang, laro. ang alam ko lang magpo-program, either gagawa ng laro or gagawa ng website. Ayun ang alam ko nung high school. Ayun lang Okay. yung ano ko. Alam ko lang yung ginagawa nung gusto kong path is mag-develop ng apps, ganun. Ayun lang alam ko. Pero yung role, no, wala akong idea nung time na yun. Gagawa ng website. So, teka lang, naka-experience ka ba na dun sa time na may mga Friendster, Tumblr, tapos gumagawa ng HTML para sa Yes! layout? Yes! Actually, meron pa nga ako, Tumblr kuya. Tumblr. Tumblr. Tumblr din ako dati. Tumblr. Meron pa akong Taylor Swift, Swiftie era na meron akong Swiftie page for Tumblr na alam mo yun yung mga 6 digits, no, mga 5 digits yung likes ng mga posts. As in, ganung Oh. level. Oh. Ganun, as in, ganun, ganun, ganun siya. Tapos, di ba, may ano pa yun, mga page Oo. visits, mga ganyan. Tapos Correct. may No, pwede mong iba-ibang country. So, doon cut time na back yun, di ba? gumagawa talaga ako ng, ng pages ng mga fandom na gusto ko. And then, meron din akong for jokes and mga ganun. So,
Sa Friendster din, Okay. yung di ba may custom gagawa ka ng layout for Oh, profile mo. gagawa ko. Yung meron ka pang meron ka pang background music na sa baba yung May background music ka pa na player. pwede ilagay. Yan. Tanda ko yan. Kasi hindi naman ako very knowledgeable pagdating sa ganyan, pero at least yung mga basic nun, may mga ilan din akong chinek. Kasi halimbawa, nakita ko dun sa isang vlogger na vlogger pa talaga Mm. dati dahil talagang Oo literal nga, na true. Vlogger. hindi vlog pa, di ba? Nakikita ko, meron silang counter ng kung ilan yung nasa website Yes, nila, may same. music, tapos meron pang mga links, nakalink sa Instagram, nakalink sa Facebook. Gusto Mga ko rin. hashtag din. Tapos ilan yung Oh my nag-like, God, ilan yung OG vloggers. May vlogger era Oo. tayo. May Ayan, vlogger era ayan. ako eh. Ayan na, nakapasa ka na ng computer science. Bigyan mo naman kami ng ano yung naramdaman mo? Excited ka na? Kamusta yung siguro mga unang taon bilang isang comsci student? So, unang, sa UPLB, unang year, puro math. Okay. As in. Um, Pero tanong ko lang, ikaw ba yung mm, tipo ng high school student na medyo takot sa math dati or sakto lang dahil minamani mo lang yung math? ako, ako kuya nung LM high school, nag-ano pa ako, contest pa ako math. Okay. Pero So, pagdating M-topper ka na. college, M-topper ka. pagdating college, wala na. Pagdating college, ano ka lang pala, marunong. Hindi ka magaling, marunong ka lang. Pagdating ng college. Okay, sige, tingnan natin sino mga estudyante ang mabibiktima niyan pagdating sa ulit. Okay, Pero, okay. ayun nga, sabi di ba Okay. nila, UPLB, yung math natin, isa siya Hirap. sa, yes, pinakamahirap and uh, Math pinaka 17 ka rin, di ba? magandang curriculum. Ayun ang Math sinasabi. 17 kayo. Tama? Yes, Math 17. Sa Comsci, Math 17. And then, hindi ko na alam ngayon kuya, pero dati yun, di ba, 26, 27, 28. Pero di Okay. ba ganun? Hindi series Same ata. kami ng same din kami, I think, sa engineering as in. Same lang. Ang Sa math. engineering, So, 36 eh. sa Comsci, sa UPLB, very critical ang first year kasi one delayed subject, I mean, one failed subject, automatic delayed ka na talaga sa first year pa lang. So, Oh, kailangan mong galingan talaga sa math subjects kasi for comsci subjects hindi pa ganun ka heavy yung load sa comsci subjects kasi more on ano pa lang dun mga basic lang na subjects, and then sa programming I think sa time namin C yung gamit na programming language. I think tong pag-graduate kami, Python na yung basic na language nila. Tapos, the rest, mga GE na. Pero, ang more on math related na comsci courses, kasi ayun yung fundamentals talaga ng computer science Talagang sa math. Sa math okay. talaga. Sige. Ngayon, dahil medyo na-touch na rin natin yung usapang math, tingin ko, kapareho ng mga estudyanteng nagbabalak mag-engineering, madalas ang questions nila ay Sir, gusto kong mag-engineering pero medyo mahina ako sa math. So, nagdadalawang isip sila na mag-take ng engineering, di ba? So, tingin ko, posibleng may mga ganyang scenario din sa mga estudyanteng gusto rin siguro mag-comsci, pero baka meron ding ganyang, kumbaga thinking pag pinag-usapan na yung math. Anong masasabi mo para sa mga estudyante na yon? Paano kung hindi Ako, sila ganun kagalingan sa math? Sabihin natin average lang. siguro, aside from i-utilize nila yung time during class na magtanong sa professor. And meron sa UPLB, meron silang consultation hours. So, use that also. Tapos, I'm very grateful for my blockmates, friends, kasi pag talaga hindi kami maintindihan, nagtutulungan talaga kami. So, make sure to build relationship with your classmates. And hindi ako super galing sa math. Pero dahil kailangan pumasa talaga. So, kung hindi ka confident, so you need extra time for yourself na mag-effort ka talaga na aralin. Correct, correct. Tapos, Kasi, ask help. tama, tama. Always ask help. Minsan kasi isa lang yan din talaga sa mga challenges pagdating sa mindset ng isang estudyante.
So yung simulang yun, natatakot na sila. Pero kasi may iba na, yun nga, kung gagawin naman siguro yung mga sinasabi mong in a way, na mga pieces of advice, di ba? Na kailangan lang nilang mag-stretch in terms of pag-aaral, Yes. effort, di ba? Basta mapasa mo yun, yung iba, Mm. dating dun sa mismong core subjects na, then dun talaga sila nag-excel. Kasi, ito Yes, talaga yung yes. gusto mo eh, di ba? Pero Yes. kinailangan mo lang, ipasa mo lang muna to kasi Oh, prerequisite yung subject. ano, tiis lang first year. So, kumbaga mainam pa rin na give it a try. Huwag kayong matakot. Yes. Huwag yung pangunahan na naku, hindi ako magaling sa math, di ko mapapasa yun. So, hindi na ako makaka-advance dun sa mga susunod na core subjects. Huwag niyong pangunahan ng ganun. Ang key takeaway dyan para sa mga estudyante, pagdating sa college, make sure na i-leverage niyo yung mga blockmates nyo. Mas okay Yes. din na hindi kayo nagklasa ninyo, di ba? Actually, ginagawa ko rin yan nung college. Parang, siguro may time na aaralin ko siya ng mag-isa ako, Mm. pero magjo-join din ako ng mga group studies. Kasi Mm. tama yung sinabi mo. Pag halimbawa ako, tinuruan ko siya, may benefit din yun sa akin dahil nare-refresh ako. Tama ba talaga yung pagkakaintindi ko? And then, kung tama man, edi at least sure ka sa sarili mo na naintindihan mo. And then, kapag naintindihan niya rin, then win-win para sa inyong dalawa, di ba? Pwede mo ba kaming bigyan ng dalawang subjects na pinaka-paborito mo? At Mm. bakit? And then, dalawang subjects din na sabihin na natin pinakaayaw o kaya siguro parang ito yung isa sa mga kinakatakutan ng Weakness. mga commercial student sa Ah. perspective mo. And ano bang meron doon? So para lang magkaroon ng idea yung mga high school students natin, ano ba yung mga posibleng aralin pagdating sa computer science? May dalawa akong main na nag-excel nung college. That's web development and mobile development. Favorite subject ko is mobile development. Uh, Doon, ang for UPLB that time, ang course for that course is Android ang gamit namin. Ang ginagawa namin that time is mga point of sale ng halimbawa restaurants, mga prototypes gumagawa kami. Ganun Okay. yung mga exercise namin ganun. Mm. Halimbawa, ano yan? Halimbawa, ayan, pumunta ka sa restaurant. Mag-order ka. May menu, pipili Tama. ka kung ilan quantity, and then yon mag-isasubmit mo. Sa SG, meron lang silang Pa lang. ah, QR, right? May Mm-hmm. QR code lang, tapos pwede ka nang mag-order and submit. So, ayan, isa yun sa ginagawa namin nung Subject college. nyo yun, mobile development. Okay. Mobile development. Ayun isang ano Kaya namin. sa mga gusto mong subjects. Okay. And Ta- then, ano pang isa na yung sa mga isang course is yung web development, ayan. Gumagawa ng mga hmm. web page. That time, ang gamit namin is Node and AngularJS. I think ngayon, madami ng bago. Ano yung Node at Angular JS? Ano ba yan? Yan yung, Language yan or program ba yes, yan? yung Medyo paka-technical na. dinudugo na ako dito. Sige. Yan yung ginagamit for front-end and back-end. Di ba sa Hmm. isang web page, Hmm. ang mga nakikita natin, limbawa sa isang sign-up page, merong first name, last name, email address, yung mga yan. All those things, yung mga buttons, lahat ng UI, uh, yun yung ginagawa ng mga front-end developers. Okay. Sila yung nagka-configure nun on how to interact with the back-end. So yung back-end naman, yun yung mga CRUD functions, yung creation ng data, remove, yung pag-delete ng data, pag-update ng data, lahat ng process na kinukuha from yung dun sa page na yun, front-end, ayun pinaprocess ng back-end. If leaning sila sa web development, meron tinatawag na front-end developer, may back-end developer, and may full stack developer. Pag front-end, yun yung nakikita ng user. Kapag back-end, all the processes that's supporting yung front-end, lahat ng data na na-receive, sila yung nag-manipulate ng. Ayun yung Okay. mga kinocode naman ng back-end. Mhm. And then full stack is both front end and back end. Okay. Pag Bida-bida. Bida-bida in short term. Pareho niyang gagawin. Ang alam ko lang kasi front desk. ah! Okay. Ngayon, punta tayo dun sa subject na sabihin na natin medyo ano ba yan? Mahirap or I think hindi naman ayaw, parang ano lang, weakness. sa weaknesses? Oh, sige. Okay. Ano Weakness. subject yan at anong meron I dyan? think nahirapan ako sa ComSci 150, yung
Numeric and symbolic functions. Kasi, ano siya, puro math. High level na, na Ah, computation, tapos i-code mo pa. And if interested ka as a business analyst or more on hmm. data mining, Hmm. ayun yung gusto mo na related sa computer science, more on statistics, more on So, yung pag-analyze ng data, mga ganun. ano ba to? Parang may mga, kumbaga, theoretical part ng math. Tapos, Oo, yes. Tapos i-code nyo siya. As in yung para mga data natin sa stat. hmm. Tapos, based on that, may mga functions na kailangan kayong ma-represent yung data na yun into codes, ganun. Another one, I think, is ComSci 130. Anong level ba? Hardware, for me, challenging siya kasi hindi kayo physically na connect ng Hmm. parts. Okay. So ngayon, pero naipasa naman, kaya nga kasama na si Pat ngayon. Nakalabas naman siya ng ng computer science at nakagraduate. So ngayon, punta tayo dun sa ano. Ayan na, graduate na si Pat ng BS Computer Science. Unang trabaho, ano yung nasa isip mo? Paano ka mag-apply sa kauna-unahan mong trabaho? Usually ba ang mga computer science graduates, meron na ba silang mga, ano ba yan, may mga listahan sila ng mga kumpanya na usually tina-target? So let's say for example, if chemical engineering graduate ka, karaniwan kung gusto mo ng petroleum, punta ka ng Shell, Petron, Mm. mga ganyan. May mga top of mind ka na companies. Pagdating sa computer science, meron din bang ganun? Ano yung mga karaniwang nasa isip ng mga estudyante? And isa rin din ba yun sa mga naging considerations mo? Kasi third year pa lang may internship na. So may idea na kami talaga if ano Hmm. yung mga good companies na possible na applyan. And yung UPLB, nagbibigay din sila ng mga career fairs. Okay. So, Which I think ibang ibang university meron din naman for sure na career. Ah, pero ayun, based sa experience ko, kung pipili ka ng company, depende. Kapag gusto mo talagang mahon yung programming skills mo, sa tingin ko, startup companies yung para sa'yo. Doon from scratch. Unlike kapag doon ka pumasok like me sa isang big company, yung mga applications sa amin ay stable na. Mga break fixes na lang, more on maintenance, ganun na lang yung ma-experience mo kapag big company. So, kung starting ka, gusto mo ng challenge, very passionate ka with programming, go with a startup company. Kung makapag-mention ka, ano kaya mga big companies pagdating sa, I mean, sa mundo ng computer science or mga computer related? Ano yung siguro Mga name? malalaki. Oo. Ano yung mga Pag mga big companies, usually yung mga napupuntahan is IBM, Samsung, Accenture, okay. sila yung mga pioneers. Sila yung, I guess, mga stable na yung mga applications. So, more on support roles Yes. yung in-offer nila. In terms of learning, so sabi mo nga kanina, marami kang posibleng nga ding mas matutunan pa pagdating sa startup kasi nga, sabi mo, nag-start from scratch and then mafo-force ka in a way na talagang aralin. Hmm. But the other thinking, kasi halimbawa kung nasa big companies ka, hindi ba matututunan mo din naman yung, in a way, kung ano man yung mga in place na ng mga systems or Yes. whatever. Yes, in my case, meron kaming retrainings. Ako every year, meron akong cloud certification. Basta mag-training ka lang and then do mock exams and submit lang sa kanila to prove na nag-aral ka, na kaya mong ipasa. And then bibigyan ka nila ng voucher para may para discount sa free McDonald's. talaga, kuya. As in, Wala ko, ibang wala voucher ko pala, grab, kaya Shopee. pagkain na voucher. Voucher for exam, ayun. Pag sa big companies, more on aaralin mo paano nila ginawa. Hindi yung ikaw yung hindi ikaw yung gagawa talaga nung mga API. Magandang input yon. So, kasi let's say may mga estudyante rin minsan, di ba, na parang gusto nila mag-explore pa talaga. So, yan, isang venue yan, yung mga startup companies na marami kang pwede matutunan. At the same time, marami ka rin pwedeng mai-input definitely, di ba, to grow that startup na mga companies. So, si IBM, yan yung current work mo ngayon. Pang ilang kumpanya mo ba yan? Una ko to and hindi pa ako umaalis. Okay. So, So, ngayon, 6 ah, years with okay. IBM.
So, kanina nabanggit mo, kumbaga nasa listahan pagdating sa mga computer-related man na, na industry. Ano ang pwede mong maipayo sa isang fresh grad kung inaay nila yung mga malalaking companies na agad pagkatapos nilang graduate ng ComSci? Advice ko, college pa lang, work on your experience agad. Join organizations na magbibigay sa experience. Nung college ako, nag-join kami ng mga hackathons. Hackathons is yung mga contest na stay in kayo sa isang venue for at least 24 hours. Tapos magka-come up kayo ng idea based on the theme ng hackathon. Depende sa inyo kung gusto nyo is mobile app or web app, kung anong ika-come up yung application para dun sa theme na goal nung hackathon na yon. Very helpful siya sa akin nung pumasok ako sa company kasi tatanong sa'yo anong experience mo sa ganitong technology, kung ano yung mga courses nyo nung college na related doon. So, ngayon pa lang, kung nagbabalak kayong mag-computer science or computer engineering or IT related, build your portfolio. Yung mga hackathon na yan, ano ba yan? Yan yung mga na within university or kahit na sa labas Ako, ng university na may mga, halimbawa, competition, join lang. kaming magkakaibigan, kahit outside the university, sumasali kami. Okay, so yan, isa yan sa magandang tip, tingin ko. Yun nga, tama na makapag-build ka ng sarili mong quote-unquote Portfolio. portfolio, di ba? As part of your Tapos yung ano din, yung mga projects sa mga subjects, yung mga final projects, Hmm, galingan din kasi pwede mo yun selling point mo sa mga companies na nakapag-build ka na at a young age ng ganitong klaseng applications. Ito yung mga ginamit mo na tools. yan. So at least, kumbaga, hindi din naman talaga nasasayang kung ano man yung mga outputs Hmm. pagdating sa mga inaral nyo. That's something that you can still highlight pagdating sa Yes, make sure documented. Kasi ako, until now sa LinkedIn ko, nandun lahat ng mga magagandang projects na ginawa ko nung college, saka yung mga sinalihan ko hackathon, nandun lahat. And then may, kumbaga, may proof ka pa rin na ito yung itsura niya, ganito siya nag-work. Yes. Okay. So I think that's another good takeaway. Kaya mo pa rin siyang maipakita, ma-showcase anytime na mag-undergo ka na interview and hanapan ka man ng mga proof. Kasi pagdating siguro sa yan nga, sa kursong yan, very masasabi kong technical, 'di ba? So hindi yan yung something na pwedeng ano mo lang, gawa May ng knowledge ka magandang lang. mother statement. Magaling ako sa ganyan, ganyan. Kailangan nila ng proof. Kasi sa amin, di ba pagpasok mo HR, aside from behavioral and situational, meron kang technical questions talaga. Ako nung pumasok ako, Java ang kailangan na language. So Java yung mga tanong sa akin. Tsaka kuya yung thesis and SP nila, sa lahat Okay. ng in-applyan ko, ayun lagi yung tinatanong. Ano yung ginawa mong application, benefits. Three sources agad na mga pwede nyo i-highlight kahit na fresh grad kayo and gusto nyo na kaagad pumunta sa mga malalaking companies. Number one, yung mga possible na pag-join na ng mga hackathons. Number two, yung mismo mga output sa subjects. And three is yung output mismo ng thesis o kaya special project. Okay, ngayon, pagdating mo dun sa actual work path, anong experience bilang isang fresh grad na nandun ka na sa actual work, na culture shock ka ba? Na-intimidate ka ba sa mga tao? Ito mga to, kumbaga, bihasa na sila sa kung ano yung ginagawa nila. Considering na yung field nyo, computer science related, very technical. Sa 6 years na experience ko, four na yung projects ko agad. Una kong project, yung mga kasama ko, mga tenured, at least 6 years. And then ako fresh grad. So, dun pa lang, na-overwhelm ako at the same time. Natuwa kasi I know na may mag-guide sa akin. Very helpful yung teammates ko sa akin. Complete knowledge transfer. Well documented ang daily operations namin. So, if ever may failure sa mga jobs na nagra-run during production namin, meron laging known solution. Third and fourth role ko, it's a big challenge for me kasi nag-leap ako from technical support to management. Isa rin yung roadmap sa Sa course namin kasi kung hindi ka magaling sa programming, hindi ka magaling sa troubleshooting, possible na gusto mo rin mag-management, more on people management. Pero maganda advantage is may alam ka with technical stuff, malilid mo sila. Doon yung more on mag-isip ka talaga as not just sa technical, kasama din yung business side. tama yung sinabi mo na parang yun nga, kumbaga
kahit ano yung industry, as long as, alam mo, may mga need in terms of software applications, Which is meron na, parang almost all. is almost all right now, given na, again, nasa transition period na naman tayo papunta sa kung ano-ano mga advancement. Ayan, may AI ka. So, definitely, kung ano man yung mga foundation yan para ma-build yung capability ng mga systems, whatever it is na dapat in place, so kakailanganin ng ng knowledge. Yeah. Isa din yung future ng siguro iba't ibang industry, di ba? Kung may way for us to automate yung mga processes na repetitive, 'di ba? Na hindi naman kailangan na ng human effort as much as possible. If we can automate, digitize everything, 'di ba? Gagamitin. Para focus sila sa more complex na task. Correct, So, correct. So, that's why, actually, another tip sa mga estudyante, in the long run, dapat natututo tayo ngang meron silang tinatawag na concept ng upskilling. Hindi lang dapat ito lang yung alam mo. Kasi, baka mamaya in the future, kaya ka nang palitan ni AI, di ba? Dapat yes. meron ka pa rin mga alam na hindi kayang gawin ng of course, ng technology, di ba? Para maging relevant ka pa rin dun sa industry mo. Okay. So ngayon, Pat, punta tayo sa last part ng ating kwentuhan. Meron din tayong fast talk. Hello, may fast talk. Okay, Yes. ready na ba, Pat? Fast talk, ready na? Hello, go. Tito Okay. Boy. Char. Math or science? Math. Recess or uwian? Recess. High school or college? College. Surprise quiz or scheduled quiz? Scheduled quiz. Copy and answer or answers only? Happy. Answers only. Happy Okay. end. Tama ba? Yun yung rinig ko. Happy end. And then, favorite extracurricular activity? Ano nga? Ano? Meron ba? Ano ba? Nung college ba? O ngayon? High school or college? Ngayon, swimming. Swimming. Okay. Favorite teacher? Ang favorite teacher ko. Wala akong maisip. Wala akong favorite teacher. Okay. Ikaw na lang. Craziest thing na ginawa mo sa college? Sorry? Craziest thing na ginawa mo sa college? Baka alam mo yung yung sa may live, yung Carabao? Okay. Sumakay ka sa Kita ko Carabao? doon. Sa Pegaraw? Okay. Umakit ako doon. Okay. Sa mga taga-UP Los Baños, ayan, yung taong yan sumakay sa Pegaraw. Last question. Lowest score sa exam? Ay, lowest score sa exam? Wala, hindi ko alam. 40? Over? 100? Okay. Parang wait lang, meron ba? Ay, hindi. Di ba ang passing 60? Oh. 60. Oh, okay. So, tapos ang ebidensya ng mga kaibigan. May mga mga clutch tayo eh. Yes. Okay, so dyan nagtatapos ang ating Uy, kwentuhan. napaisip ako, sinong favorite teacher ko? Oh, sinong favorite teacher mo? Hindi nga, napaisip nga ako, wala akong maisip. Okay, so wala kang favorite. Sabihan mo ako Siguro pag yung wala kang isip. pag nakita ng mga teacher ko, walang masyado. Hindi ako naalala. Pag nakita nila yan. Okay, so maraming Wag mo salamat. na ilagay. Wag mo ilagay. So thank you Pat sa sa mga insights na binigay mo. So very helpful 'yon. From the time na bata ka pa lang na-expose ka na sa computers na mga stuff, 'di ba? And then eventually nag-build yung knowledge, yung foundation about that hanggang sa eventually yun talaga yung tinik mo. And very helpful yung mga naibigay mong possible na subjects na aaralin, eventually ma-apply pagdating sa trabaho. Ano rin yung posibleng expect pagdating sa trabaho, di ba? At least overview. So, I think that's something na pwedeng i-look forward ng mga estudyanteng kino-consider. Yung computer science or maybe computer-related na kurso. Di ba? So, maraming salamat, Pat, sa oras. Thank you, Boss JP. And that's a wrap for another episode of the Late 20s Project. At sa episode na ito, nalaman nga natin mula kay Pat na may mga taong posible ang gustong tahaking landas pagdating sa ganitong industriya ay yung mga nasa technical na side. And pwede rin naman ang ma-explore mo ay yung mga nasa management na side. Sa pagkakataong ito, walang masama kung ano mang pipiliin mong landas dahil may mga taong mas gustong mag-focus sa technical aspect at meron din namang mga sabihin na nating mga leader type
pwedeng mag-manage ng mga tao, and mas kayang i-handle yung mga communication pagdating sa business context ng isang trabaho. And isa lang ding magiging advantage is kung kaya natin gawin ang pareho. Pero kahit na anuman ang matipuhan mo, walang problema dyan. I hope you learned something from this episode. Again, my name is Sir James, and see you on the next one.